Ang umagang yun ay tahimik. Ang uri ng katahimikan na dati ay hindi sanay si Lara. Wala na ang barong-barong kung saan sila nakatira ni Rose. Wala na ang ingay ng mga tauhan sa mansyon ng mga almaryo. Sa halip, ang naririnig niya ay ang huni ng mga ibon, alon ng dagat, at hampas ng hangin sa kurtina nila. Maaga pa, pero naririnig niya na ang halakhak ni Rose sa labas ng kanilang bagong bahay. "Ma, tingnan mo!" Sigaw ni Rose mula sa bakuran nila at itinaas ang isang maliit na paso na puno ng mga halaman. "Tumubo na po ang tinanim namin ni Papa Tres." Ngumiti si Lara, tinanggal ang kamay sa hinuhugasang pinggan at sumilip sa bintana. "Ang galing mo naman, anak. Yan ang unang halaman natin dito. Buhay na buhay na." "Katulad po natin, di ba Mama?" Sabi ni Rose na may ngiti sa labi. "Magandang umaga, mahal." Bati ni Tres habang papasok sa bahay, bit-bit ang brown na paper bag. "May tinapay ako rito at shaofan rice na binali sa labas. Gusto mo bang ako nang magluto ng itlog?" "Hindi mo kailangan magluto." Natatawang sagot ni Lara at tinapos ang mga hindi niya nalinis kagabi. "Baka sunog na naman yan." "Nag-enjoy na ako magluto ah." Depensang sagot ni Tres habang nilapag ang paper bag sa mesa. "Natututo na ako. Siyempre, kailangan mag-practice bilang padre di pamilya para sa inyo ni Rose." Napailing si Lara, pero hindi may tago ang ngiti. Nang sandaling yun niya lang naramdaman ang ganoong uri ng umaga. Isang almusal na walang pangamba. Walang mga matang nanunuri, walang ingay ng mga kasambahay. Mapalad siya na minahal siya ni Tres, at buong-buo rin itong minamahal ang anak niyang si Rose. Kahit isang beses, hindi naging issue dito ang pagkakaroon niya ng anak sa ex-live-in partner niya noon na si Mario. "Kumusta naman ang business mo?" Tanong ni Lara habang inaayos ang mesa. Natanong niya dahil alam niya na nagkaroon ito ng problema. Ginamit kasi ni na Ricardo at Isadora ang koneksyon ng mga ito para kahit ang mga negosyong bukod na ginawa ni Tres, hindi na pagkatiwalaan ng iba. Kaya ngayon, parang nagsisimula ulit ito. Nahihiya nga si Lara at nasasaktan para rito. Pero palaging sinasabi ni Tres na hindi magbabago ang desisyon nito. Ipaglalaban pa rin silang mag-ina ng binata. "Okay naman, may 2 kliyente na ako. Maliit pa lang pero nagsisimula na." Sagot ni Tres na may kumpiyansa sa sarili. "At si Sir Oreo, yung dating engineer sa mansyon, gusto nang sumama sa atin." "Maganda yan," sabi ni Lara. "At least may kasama ka na pinagkakatiwalaan." Tumango si Tres at naupo sa harap ng mesa. "Lara, alam mo ba minsan naisip ko, kung hindi kita nakilala, baka hanggang ngayon, isa pa rin akong binatang arogante na ang direksyon lang ay umasa sa pamilya ko." Napakagatlabi si Lara. "Huwag mong sabihin yan. Nalulungkot pa rin nga ako para sa'yo. Hindi ko gustong kaaway mo ang mga magulang mo dahil lang pinili mo kami ni Rose." Huminga ng malalim si Tres at niyakap siya. "Hayaan mo na sila. Hindi ko hahayaan na maulit-ulit ang ginawang pagpapahiya sa'yo ni Mama. Mahalaga ka sa akin. Tinuruan mo akong pahalagahan ng simpleng buhay. Tinuruan mo akong magmahal ng walang takot." Natahimik si Lara. Parang hinahaplos ang kanyang puso. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may mga anino pa ring humahabol sa kanya. Ang mga tanong tungkol kay Mario, ang mga gabi ng paghihintay, at ang mga katanungan sa pagkawala nito. Pagkatapos nilang kumain, lumabas si Lara upang maglaba. Habang pinipiga niya ang mga damit, narinig niya ang tawa ni na Rose at Tres sa labas. Naglalaro ang dalawa ng bola at bawat halakhak ng mag-ama ay tila musika sa kanyang pandinig. "Ang galing mo ah!" Sigaw ni Tres nang mahuli ni Rose ang bola gamit ang maliliit nitong kamay. "Mana po ako sa iyo, Papa!" Sigaw ni Rose nang may ngiti. Napatigil si Lara. "Papa." Masaya siyang may tinatawag na itong ama. Kung tutuusin, halos hindi malapit ang anak niya kay Mario dahil nga sa long-distance relationship nila. Marahan niyang pinahid ang mga mata at ngumiti. Siguro, yun talaga ang bagong simula na matagal niya nang ipinagdarasal. Pagbalik niya sa bahay, napansin ni Tres ang namumugto niyang mata. "Bakit?
May masakit ba? Wala. Mahina niyang tugon. Masaya lang ako. Hindi ko akalaing maririnig ko si Rose na tawagin kang Papa. Lumapit si Tres at hinawakan ng kanyang kamay. Dahil pamilya tayo, Lara. Hindi na ko aalis. Hindi kita iiwan. Sa sandaling yon, pinili niyang maniwala. Maya-maya ay tinulungan na siya ng kanyang mag-ama na magsampay ng mga damit. Sa gabi, habang nakahiga silang tatlo at si Rose sa pagitan nilang dalawa, ramdam ni Lara ang katahimikan na bumabalot sa kanilang munting tahanan. Si Tres ay mahimbing nang natutulog habang nakahawak sa kanyang kamay. Si Rose naman nakayakap sa braso nito. Ngunit hindi makatulog si Lara. Pinagmamasdan niya ang kisame. Sa kabila ng katahimikan, naroon pa rin ang boses ng kanyang nakaraan. Iniisip niya pa rin kung ano talaga ang nangyari kay Mario. Pumunta siya sa mga almaryo para hanapin din si Mario. Pero wala naman siyang nakuhang impormasyon. Sa halip, umibig siya kay Tres Almario na hindi niya kailanman inasahan. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Tres. Iniisip niya kung paano isang araw bumalik si Mario. Ano na lang ang mangyayari sa lahat ng mayroon si Lara ngayon. Ngunit agad niyang tinakpan ang mga tanong sa isip. Hindi siya maaaring mabuhay sa anino ng nakaraan. Hindi na. Iniwan na siya ni Mario. Si Tres ang kasama niya ngayon at ito ang pamilya niyang pinili ng tadhana. Kinabukasan, habang papunta sa palengke, nakasalubong niya ang pinsan na si Mina. Lara, ang ganda mo ngayon na. Bati ni Mina. Iba ka na maglakad. Masaya ka siguro sa asawa mo. Alagang-alaga ka. Mahina siyang natawa. Hindi pa kami kasal. Pero oo, masaya kami. Maalaga talaga si Tres. Malambing at mapagmahal din. Maswerte ka, insan. Hindi lahat ng babae binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Sabi pa ni Mina. Alagaan mo yan. Feel ko mas masaya ka ngayon kesa noong kayo pa ni Mario. Masaya ako para sa inyong mag-ina. Minsan, bumisita kayo ni Rose. Miss na rin siya ng mga anak ko. Tumango si Lara. Medyo nawiwili na rin kasi talaga siya sa buhay na binibigay sa kanila ni Tres. Hindi na siya gaanong nahihirapan gaya ng dati. Maya-maya, umuwi si Lara mula sa palengke. May dala siyang prutas at ulam na lulutuin niya para sa hapunan. Paglingon niya sa balkonahe, naroon si Tres, nakaupo sa upuan habang hawak ang ilang papel at isang ballpen. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at shorts, pero kahit ganoon, halatang may aura pa rin ng dating almaryo na sanay sa marangyang buhay. May kontrata? Tanong ni Lara habang papasok at inilalapag ang mga bitbit sa mesa. Napatingin si Tres at bahagyang umiti. Oo, mukhang magiging magandang pasok ng project namin. Pero kailangan kong magdagdag ng tao. Marami pang kailangang ayusin. Nilapitan siya ni Lara at tiningnan ng mga papel. Hindi ba parang masyado ka nang nagtatrabaho? Baka naman mapagod ka. Umiling si Tres at ngumiti ng banayad sa kanya. Hindi ko kaya magpahinga habang hindi ko pa nabibigyan kayo ng maayos na buhay. Napatingin si Lara at napangiti ng marahan. Maayos naman ang buhay natin, Tres. Hindi naman tayo ginugutom. Wala tayong inaalalang renta o utang. Hindi kailangan maging marangya para maging masaya. Sandaling natahimik ang binata. Ibinaba nito ang hawak na ballpen. May kakaibang lalim sa mga mata nito. Isang kombinasyon ng pagnanais, pagod at pagmamahal. Lumapit ito at marahang hinawakan ang kamay ni Lara. Pero gusto ko pa rin, Lara. Mahinahon, ngunit matatag nitong sabi. Gusto kong ipakita sa lahat na kahit iniwan ko ang pangalan ng pamilya ko, kaya kong tumayo sa sarili kong paraan. Para sa atin, para sa inyong dalawa ni Rose, at sa bubuin pa nating pamilya. Napalunok si Lara. Sa bawat salitang yon, ramdam niya ang bigat ng pangarap ni Tres. Hindi lang ambisyon, kundi paghahangad ng pagtubo sa sarili. Gusto nitong patunayan sa mundo na hindi ito umaasa sa apelyidong Almario. Pero Tres, mahinang tugon ni Lara. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kanila. Ang mahalaga, alam mong ginagawa mo ito ng may kabutihan.
Hindi mo kailangang isakripisyo ang pahinga mo para lang may mapatunayan ka sa kanila. Umupo si Tres sa harap ng mesa. Tinanggal ang suot na salamin at huminga ng malalim. Hindi ko mapigilan, Lara. Sanay ako sa laban, sa pressure. Pero ngayon, iba. Kasi hindi lang para sa sarili ko ang ginagawa ko. Kapag naiisip ko kayo, parang nagiging mas malinaw ang lahat. Gusto niyang magkaroon ng peace of mind si Tres. Kasi, nang mga sandaling yun, ganoon ang nararamdaman niya. Pero baka magkaiba nga lang talaga sila. Kontento si Lara sa ganoong buhay dahil mas may mahirap pa siyang dinanas kesa roon. Samantala, hindi naman si Tres dahil sanay itong mamuhay ng marangya. Kaya mahalaga para sa partner niya na may mapatunayan. Lumapit si Lara at inilapag ang kamay sa balikat nito. Kaya mo naman kahit dahan-dahan. Hindi kailangan sabay-sabay ang tagumpay. Lahat ng bagay may tamang oras. Nang sumapit ang hapon, nakatambay na lang siya sa balkonahe katabi si Tres. Mula sa kanilang bahay, tanaw ni Lara ang mga bata sa kalsada na naglalaro ng tumbang preso. At si Rose na nakaupo sa bangkito at huminto muna sa paglalaro. Maya-maya ay tumayo na rin siya at nagluto ng hapunan. Tres, halika na. Tawag ni Lara habang inaayos ang mesa. Baka lumamig tong tinola. Nakapaglinis na ba si Rose? Oo, sandali lang, mahal. Sagot ni Tres mula sa labas. Narinig niya ang kaluskos ng kahoy at lagitik ng mga pako. Ilang minuto pa ay pumasok na ito. May pawis pa sa noo at may ngiting parang bata. Ginawan ko ng bagong upuan si Rose, sabi ni Tres, sabay lapag ng martilyo at mga pako sa gilid. Mas matibay na to, hindi na magigiba. Salamat po, Papa. Sigaw ni Rose at tumakbo papunta at niyakap ang ama. Wow, aking na po. Napangiti si Lara habang pinagmamasdan ng dalawa. Hangad niya na ganoon na lang sana palagi. Habang kumakain sila, napansin niyang tahimik si Tres. Panay ang titig nito sa kanya at parang may gustong sabihin, ngunit nag-aalangan pa rin. Bakit? Tanong ni Lara at nakangiti ngunit may bahagyang kaba. May gusto ka bang sabihin? Umiling muna si Tres saka ngumiti. Wala, iniisip ko lang kung gaano na tayo katagal ganito. 3 taon, sagot ni Lara. 3 taon mula nang umalis tayo sa mansyon. Tumango si Tres at nilaro ang kutsara. 3 taon na masaya kahit simple. Ngayon lang ako naging ganito kasaya sa buhay ko. Ganoon din naman siya. Hindi niya pa naranasan yon. Kaya gusto rin talagang ipaglaban ni Lara. Pagkatapos nilang kumain, dinala ni Tres si Lara sa labas, kung saan sumisilip ang buwan sa gitna ng mga ulap at sa bakuran nila may mga nakasabit na ilaw na siya pa ang nag-ayos. Ang ganda ng gabi, sabi ni Lara. Mas maganda ka pa, tugon ni Tres sabay abot ng kamay niya. Lara, gusto ko sanang sabihin to sa tamang panahon. Pero narealize ko, wala namang perpektong oras para sa mga bagay na totoo. Saka nabanggit ko na sa'yo noon pa. Kaso, hindi ko masyadong nabigyan ng effort. Nagulat siya nang bigla itong lumuhod. Kinuha ni Tres ang isa niyang kamay na may singsing na. At mas lalo siyang nagulat nang magsuot pa ito ng isang singsing. Lara, heirloom ring ng una kong binigay sa'yo. Pero naisip ko na galing yan sa pamilyang ng hamak sa'yo. Kaya gusto kitang bigyan ng bagong singsing para mas lalong pagtibay ng pangako ko, sabi ni Tres at punong-puno ng pagmamahal ang mga mata. Matagal na kitang mahal. Hindi dahil sa kung sino ka noon, kundi dahil sa kung paano mo ako binago. Gusto kong makasama ka habang buhay. Pakakasalan mo ba ako, Lara? Hindi agad nakasagot si Lara. Tinatanong ulit siya ni Tres, pero sa pagkakataong yon, mas nakakayanig ng buong sistema ni Lara. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang nakasilip si Rose sa pinto at tuwang-tuwang nanonood sa kanila. Ma! Papa! Wow! Love niyo po ang isa't isa! Sigaw ni Rose sabay takbo papalapit. Tumawa si Tres. Love na love ko ang mama mo. Pakakasalan ko si Lara. Sana mag-yes siya, anak. Tumawa naman siya. Oo naman, Tres. Oo, papayag ako. Gusto kong magpakasal sa'yo. Yay!
Sigaw ni Rose at tumalon sa gitna nilang dalawa. Ikakasal na si Mama at Papa? Natawa si Tres habang niyayakap silang mag-ina. Oo, magpapakasal kami. Tapos, ikaw ang flower girl. Gusto ko lang po yung may dagat, sabi ni Rose. Yung may mga bulaklak at pagkain. Tumawa si Lara. Aba, malaki-laki na yung hinihingi mo ha. Beach wedding pa ang gusto. Pero sa kabila ng tawanan, may bahid ng lungkot sa puso ni Lara. Hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil parang hindi siya sanay sa ganoong uri ng saya. Sa mga sumunod na linggo, nagpatawag na ng wedding planner si Tres. Kahit busy ito sa trabaho, palagi pa rin itong present. Hindi rin kasi alam ni Lara ang gagawing desisyon para sa kasal nila. Parang lahat ng sinasuggest sa kanya, magaganda, kaya hirap na hirap siyang pumili. Pero ang sayang nararamdaman nila, bahagyang mababawasan dahil sa paghabol ng nakaraan sa kanila. Lara, tawag ni Tres at may kakaibang bigat sa boses. May tumawag sa akin. Tumingin siya rito at agad nakaramdam ng kaba. Sino? Si Mama. Natahimik sila pareho at nagkatinginan. Ilang segundo bago muling nagsalita si Tres. May problema sa kumpanya. Malaki ang problema. Kaya kailangan nila ako. Lumapit si Lara at pinunasan ang kamay sa apron. Anong klaseng problema? Napahawak si Tres sa noo. Bankrupt na halos. May mga investor na umatras at si Papa may sakit na daw. Inatake sa puso kagabi. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Ano? Si Don Ricardo? Tumango si Tres. Oo, at nasa ospital siya ngayon. Tahimik si Lara at nakaramdam ng halong awa at pagkalito. Matagal na mula nang iwan nila ang mansyon. Mula nang talikuran ni Tres ang marangyang buhay para sa kanya. Ngunit ngayon, tila tinatawag silang muli ng nakaraan. Kinagabihan, habang natutulog si Rose, magkatabi silang nakaupo sa sala. Payapa at magaan ang lahat sa labas, ngunit mabigat ang hangin sa pagitan nila. Anong plano mo? Mahinang tanong ni Lara. Hindi ko pa alam, sagot ni Tres. Ayokong bumalik doon, Lara. Alam kong ayaw mo rin. Ayokong bumalik sa kanila. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawang pagpapahiya ni Mama sa'yo. Matamang tiningnan ni Lara ang kanyang mapapangasawa. Alam niya naman na may hinanakit pa talaga ito sa sariling ina. Pero kahit ilang beses pang sabihin ni Tres na ayaw nitong bumalik sa mga almaryo, hindi naman pwede yon. Pagbali-balik ta rin man nila ang mundo, mga magulang pa rin ni Tres ang mga yon. Kung pababalikin nila ako ron, gusto kong kasama kayo ni Rose. Gusto kong tanggapin nila kayo. Giit ng binata. Hindi ko naman sila kinamumuhian, Tres. Sagot ni Lara ng mahinahon. Pero hindi ko rin alam kung kakayanin kong bumalik sa bahay na dati kong pinagsisilbihan. Pero hindi mo sila pwedeng pabayaan. Kahit gaano kasama ang mga nangyari noon, pamilya mo pa rin sila. Hindi agad nakasagot si Tres. Naiintindihan niya naman kasi yon. Sa kanyang dibdib, may takot na unti-unting umuusbong. Pero may tungkulin ang mapapangasawa niya, kaya hindi niya ito pipigilan doon. Kinabukasan, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Sa loob, bumaba si Madam Isadora. Elegante pa rin kahit halata ang pagod sa mukha nito. Suot ang mamahaling salamin, bit-bit ang maliit na bag na mukhang mas mahal pa sa buong bahay nila. Napahinto si Lara sa pagwawalis, halos hindi siya makagalaw. Lara! Mahina ngunit matalimang boses ni Madam Isadora. Matagal na tayong hindi nagkikita. Magandang umaga po, Madam. Mahina niyang bati kahit na alam niyang ayaw nito sa kanya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, parang sinusukat pa rin siya. Mukhang masaya ka naman dito. Masaya po. Sagot ni Lara at pilit na pinapakalma ang sarili. Sa loob, lumabas si Tres. Mama, bakit ka pa pumunta rito? Hindi ka sumasagot sa tawag ko, kaya wala akong ibang choice. Sagot ni Madam Isadora. Tres, kailangan ka ng kumpanya. Ang ama mo, hindi niya na kaya. Hindi po ako babalik, Mama.
Mariing tugon ni Tres. Iniwan ko yung mundo niyan dahil puro kasinungalingan at kasakiman lang naman po. Isa pa, sinaktan niyo ang damdamin ng babaeng mahal ko. Ni hindi pa nga ho kayo humihingi ng tawad sa kanya. Napatingin agad sa kanya ang ginang. Halatang naiinis pa rin ito kay Lara, pero agad na pinalambot ang ekspresyon. Mukhang sasakay na lang din talaga sa gustong mangyari ni Tres. Pero duda naman si Lara kung hihingi ng tawad ang isang Madam Isadora Almario. Lumapit si Madam Isadora at nanginginig ang labi. Anak, hindi mo ba naiintindihan? Lulubog na ang lahat. Lahat ng pinaghirapan namin. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Tahimik si Lara at pinagmamasdan ng mag-ina. Sa kabila ng galit at tampo, naroon pa rin ang kirot ng isang ina na nawala ng anak at ang anak na nagtatago sa likod ng sugatang puso. Lumipas ang ilang araw, hindi pa rin mapanatag si Tres. Madalas itong tahimik, malalim ang iniisip at kapag tinatanong ni Lara, ang sagot lang niya ay, Hindi ko alam. Kaya alam niya na apektado ito. Kahit galit ito kay Madam Isadora, may parte rito na gustong bumalik. May parte kay Tres na gusto nitong ayusin ang mga umusbong na problema. Isang gabi, habang nasa labas sila at nagkakape, nagsalita si Tres. Lara, ano sa tingin mo? Sa alin? Napabuntong hininga ito. Kung babalik tayo. Tumingin siya sa kanyang mapapangasawa. Kung sa puso mo, alam mong tama, suportado kita. Kahit anong maging desisyon mo, handa naman akong lumaban para sa ating dalawa. Napayuko si Tres. Hindi ko rin alam kung kaya kong iwan sila sa ganitong sitwasyon. Huminga ng malalim si Lara at lumapit dito. Kung babalik tayo, hindi na ako alipin sa inyo, Tres. Hindi bilang tagalinis, babalik tayo bilang pamilya. Bilang malapit ng maging mag-asawa. Bilang ikaw. Tumingin si Tres sa kanya at doon niya nakita ang namumungay nitong mga mata. Niyakap siya nito ng mahigpit at sumubsob sa kanyang leeg. Para bang dinadama na nandoon siya at talagang sinasabi ang mga yon. Kinabukasan, bumalik si Madam Isadora. Hindi ako aalis hanggang hindi ka sumasama sa amin. Tres, nagmamakaawa ako. Kahit isang buwan lang, tulungan mo kaming makabangon. Tahimik si Tres. Tinitigan ng ina, saka si Lara. Hinawakan niya naman ang kamay nito at ipinakita ang isang ngiti. Mama, hindi ako uuwi nang iiwan si Lara at si Rose. Hindi ko pwedeng iwan ang aking mag-ina. Matatag nitong sabi. Kung babalik ako, babalik sila kasama ko. Napasinghap si Madam Isadora. Anak, hindi yan ganun kadali. Yun lang ang kondisyon ko. Anong hindi madali sa pagsama sa kanila? Putol ni Tres. Kung hindi nyo kayang tanggapin si Lara bilang bahagi ng buhay ko, wala tayong pag-uusapan. Natahimik si Madam Isadora. Parang gusto pa nitong magsalita ng masasakit, pero walang magawa dahil kay Tres. Tumingin ang ginang kay Lara. Parang pinipilit niyang tinatanggap ang katotohanang matagal nitong nilabanan. Sa wakas, huminga siya ng malalim. Kung yan ang gusto mo, anak, tatanggapin ko. Ngumiti si Tres at humigpit ang hawak sa kamay niya. Salamat, Mama. Hindi naman nakaimik si Lara, pero sa loob niya, nag-aalabang kaba. Totoo kaya ang pagtanggap na yon? O isa na namang laro ng mga mayayaman na hindi niya kayang sabayan? Kinahapunan, habang nag-iimpake si Lara ng mga damit ni Rose, pumasok ang bata sa kwarto. Ma, totoo bang babalik po tayo pero sa malaking bahay na po tayo titira? Tanong ni Rose at halos hindi makapaniwala. Tumango si Lara. Oo anak, pero hindi na tayo katulad ng dati. Hindi na ako taga-silbi roon. Wow! Tili ni Rose. Ibig sabihin, may malaking kama po ulit at may chandelier? Napatawa si Lara. Baka nga, pero tandaan mo, kahit saan tayo, ang mahalaga ay magkasama tayo. Niyakap siya ng bata ng mahigpit. Basta kasama ko po kayo ni Papa, kahit sa kubo lang masaya na po ako, Mama. Napangiti si Lara at pilit na tinatabunan ang pangambang unti-unting lumalalim sa kanyang dibdib. Kinabukasan, umalis sila sa bahay na pinuno ng kanilang mga alaala.
Habang tumatakbo ang sasakyan, pinagmamasdan ni Lara ang mga taniman ng palay, ang mga batang naliligo sa sapa, at ang mga mumunting tindahan na dati nilang binibilhan. Tres, mahinang sabi ni Lara. Sigurado ka na ba rito? Tumingin si Tres at hinawakan ng kanyang kamay. Oo, Lara, pero ipinapangako ko, hindi ka na muling mapapahiya ron. Kapag may ginawang masama sa'yo si Mama, hindi na ako magdadalawang isip. Aalis tayo ron. Tumango naman si Lara at nakatingin sa kalsadang humahaba sa harapan nila. Hindi niya naman kailangan ng yaman. Ang gusto niya lang ay kapayapaan. Pero dahil pinili niya si Tres, mukhang hindi niya talaga yun maiiwasan. Pagsapit nila sa dating lugar, sinalubong sila ng pamilyar na tanawin. Ngunit sa kabila ng ganda, ramdam ni Lara ang bigat ng lugar. Ang mga alaala ng panlilibak, ang tunog ng boses ni Madam Isadora noon, at ang bawat hakbang na puno ng takot at pagod. Ngunit ngayon, ibang Lara na siya. Habang papasok sila sa mansyon, nakita niyang parehong nagulat ang mga dating kasambahay. May ilan pang nagbulungan. Si Lara yon, hindi ba? Dati nating kasambahay? Bakit kasama siya ni Sir Tres? Ngunit hindi siya nagpahuli. Itinaas ni Lara ang ulo ng marahan, ngunit may dignidad. Si Madam Isadora mismo ang lumapit, sabay sabing, Lara, welcome home. Salamat po. Sagot niya na lang. Si Rose naman ay kumapit sa kamay ni Tres at tuwang-tuwa. Papa, ang laki ng bahay. Pwede akong magtakbo rito? Ngumiti si Tres. Sige anak, pero dahan-dahan lang. Habang pinagmamasdan ni Lara ang anak na tumatakbo sa malawak na sala, nakaramdam siya ng kakaibang damdamin. Halong takot, pag-asa, at pagtanggap. At sa likod ng lahat ng kinang ng mansyon, naramdaman ni Lara ang malamig na simoy ng hangin. Tila paalala na sa bawat ginhawa, may panganib na naghihintay. Ngunit sa sandaling yon, pinili niyang kumapit kay Tres dahil sa kabila ng lahat, ang mapapangasawa niya ang kanyang tahanan. Lumapit si Aling Teresita sa kanya. Lara, anak, hindi ko alam kung maiiyak ako o matutuwa. Pero ang mahalaga, masaya ka. Ngumiti si Lara at sabik na niyakap ang matanda. Salamat po, Aling Teresita. Kayo po talaga hindi nagbago. Anak, huwag kang kabahan. Ipakita mo ang karapat-dapat ka sa lugar mo. Bulong ng matanda bago ito umatras nang makita si Madam Isadora na nakatingin sa kanila. Lumapit si Madam Isadora at tiningnan si Rose. So, this is the little girl. She's lovely. Hinawakan ni Lara ang anak at hindi na nagsalita. Okay sa kanya na lait-laitin at husgahan. Pero ibang usapan na kapag anak niya ang ginawa ng masama. Talagang papalag na siya. Mama, sabi ni Tres habang nakapamewang. Naghanda ba kayo ng sariling kwarto para kay Rose? Sa kwarto ko matutulog si Lara. Pero sinasanay na namin ng fiancé ko ang anak namin na magkaroon ng sariling kwarto. Oo naman, gaya ng bilin mo, sagot ni Madam Isadora. Nasa ayos ng West Wing, pinalinis ko na ang silid doon para katabi ng kwarto mo. Tumango si Tres. Salamat po. Pero gusto kong maramdaman ni Lara at Rose na komportable sila. Hindi sila bisita, pamilya sila. Bahagyang kumunot ang noo ni Madam Isadora. Siyempre, pamilya. Pagpasok sa silid, napaupo si Lara sa gilid ng kama. Hindi niya akalain na babalik siya roon sa parehong bahay kung saan siya minsang napahiya at lumuhan ng palihim. Umupo si Tres sa kanyang tabi. I'm sorry. Okay lang, kailangan ka nila rito at kung nasaan ka, nandoon kami. Sagot ni Lara at bahagyang natawa. Hinaplos ni Tres ang kanyang pisngi. Dapat lang na nandito ka. Sisiguraduhin kong makikita yun ng lahat. Sumampa si Rose sa kama, sabay tawa. Ang lambot ma, parang ulap. Natawa si Lara. Oo nga, pero huwag kang masyadong gumulong dyan. Baka mapagalitan tayo. Walang pagagalitan dito. Sabat ni Tres at hinila na rin siya pahiga. Hindi na ngayon. Subukan lang nilang pagalitan ng mag-ina ko. Lagot sila sa akin. Niyakap na lang niya si Tres. Kaya kahit papaano ay nabawasan ang kanyang kaba at takot.
Kasi alam niya na kahit anong mangyari, ipagtatanggol sila ng mapapangasawa niya. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain kasama sina Don Ricardo at Madam Isadora. Tahimik ang hapag at tanging kalansing ng kubyertos ang maririnig. So, Lara? Tanong ni Don Ricardo at hindi man lang tumitingin. Nakaupo ito sa wheelchair at halatang mahina pa. Kumusta ka naman sa pagbabalik mo dito? Maayos naman po, magalang niyang sagot. Salamat po sa pagtanggap. Laging matigas ang ulo ni Tres, sabat ni Madam Isadora. Siguro, mana sa ama. Medyo mabait si Don Ricardo. Wala naman itong issue pagdating sa kanya. Tanging si Madam Isadora lang talaga. Ngumiti si Tres ng tipid. At least matigas ang ulo ko para sa tamang dahilan. Mga tamang dahilan? Balik ni Don Ricardo, malamig ang tono. Iniwan mo ang negosyo ng pamilya, tapos nabuhay kang parang hampas lupa? Walang masama sa pagsisimula sa sarili, Papa. Marami rin naman akong natutunan. Sagot ni Tres sa kanya. Si Lara lang ang kasama ko sa bawat hakbang. Tahimik lang si Lara. Hindi niya rin naman alam kung ano ang kanyang sasabihin. Medyo nahihiya rin siya na binibigyan palagi siya ni Tres ng credit sa mga bagay na pinagtatagumpayan nito. Ang mahalaga, nandito ka na, putol ni Madam Isadora. Pero Lara, alam mo sigurong hindi simpleng buhay ang mayroon dito. May mga inaasahan kami. Alam ko po, sagot ni Lara at tumingin sa mapapangasawa niya. At handa po ako, hindi na ako ang dating Lara na tahimik lang sa sulok. Napangiti naman si Tres at inabot ang kanyang kamay. Pagkatapos ng hapunan, naglakad si Lara sa hardin. Kasama niya roon si Aling Teresita. Anak, sabi nito, hindi lahat dito matutuwa sa pagbabalik mo. Pero huwag kang matakot. Ang mga bulong minsan, bahagi lang ng pagsubok. Hindi ko po alam kung tama itong pagbabalik namin, sagot ni Lara habang hawak ang tasa ng tsaa. Parang may kaba po akong hindi maipaliwanag. Baka takot lang yan sa nakaraan, sabi ng matanda. Pero kung totoo ang pagmamahal ni Tres, kahit anong unos ay malalampasan ninyo. Tahimik na tumango si Lara. Sana nga po, kasi minsan kahit masaya ako, may boses sa loob ko na nagsasabing hindi pa po tapos ang lahat. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang dalawang bagong katulong na nagbubulungan. Akala ko ba kasambahay lang siya dati? Ngayon, fiancé na ni Senyorito Tres. Diyos ko, parang teleserye. Pero halata sa mukha ni Madam, parang napipilitan lang. Huminga ng malalim si Lara. Hindi niya hinayaang makita ng mga itong apektado siya. Tumuloy na lang siya ng mas taas noo. Sa dulo ng pasilyo, sinalubong siya ni Tres at may hawak na puting rosas. Para sa'yo, napadaan ako sa flower shop kanina. Naisip ko na bilhan kita. Ngumiti si Lara at idinikit ang bulaklak sa ilong. Salamat, Tres. Hindi mo talaga nakakalimutan na pasayahin ako araw-araw. Puno naman ng lambing na nagsalita ang mapapangasawa niya. Ayun naman palagi ang goal ko. Gusto kitang makitang nakangiti araw-araw. At sa unang pagkakataon mula nang bumalik siya sa mansyon, nakaramdam si Lara ng kapayapaan. Kahit alam niyang sa likod ng mga ngiti at chandelier ay may mga aninong nagkukubli. Isang gabi, sa dulo ng mesa, tahimik na nakaupo si Lara. May mahinhin itong ngiti habang pinagmamasdan ang mga panauhin ng mga almaryo. Mga negosyante, politiko, at asawa ng mga may-ari ng lupa. Magagara ang kasuotan at kasingkinang ng mga hikaw ang mga matang puno ng panghuhusga. Katabi niya si Tres, abala sa pakikipag-usap sa isang kliyente ng kanilang bagong proyekto. Sa likod ng mga salitang binibitiwan ni Tres ay ang matinding pagnanais nito na patunayan na kaya nitong tumindig sa sariling mga paa. Malaya sa anino ng kayamanan ng sariling pamilya. Ngunit sa bawat tawa at pagbati ng mga panauhin, dama ni Lara ang mga matang nakatingin sa kanya. Mga matang akala ay alam na ang buo niyang pagkatao. Siya ba yung dating kasambahay? Mahina ngunit malinaw na bulong ng isang ginang.
Oo, yun daw ang pinili ni Tres. Nako, kung hindi siguro marunong mang-akit, hindi yan makakapasok sa ganitong pamilya. Ang bilis ng swerte ng iba, no? Dati katulong lang, ngayon fiancé na ng tagapagmana ng mga almaryo. Napayok ko si Lara. Pilit nilalaro ang tinidor para lang maitago ang pamumula ng kanyang mukha. Ramdam niya ang pagsikip ng dibdib at ang pait ng hiya na unti-unting sumisingaw sa kanyang lalamunan. Hinawakan siya ni Tres sa kamay at marahang tumingin sa kanya. Okay ka lang? Ngumiti siya ng pilit. Oo, sanay na akong tinitingnan ng ganyan. Don't mind them, sabi pa ni Tres. Pinisil ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Let them talk. Balang araw, makikita rin nila kung sino ka talaga. Ngunit alam ni Lara, ang mga taong mayaman at makapangyarihan, bihirang magbago ng tingin. Kapag minura siya ng lipunan, habang buhay na siyang may dungis sa paningin ng mga ito. Pagkatapos ng hapunan, lumapit sa kanila si Madam Isadora habang paakyat sa hagdan. Lara! Tawag nito, may malamig na ngiti. You handled yourself well tonight. Hindi halatang naiilang ka. Salamat po, mahinhing sagot ni Lara. Pero sana sa susunod, patuloy ng Madam Isadora. Mas konti ang ngiti. Too much smiling looks desperate. Napako si Lara sa kinatatayuan. Ang bawat salita ni Madam Isadora ay parang tusok sa puso. Pinapaalala sa kanya na kahit anong gawin niya, ay laging may kulang. Tumango na lang si Lara. Opo, pasensya na po. Sa mga sumunod na araw, habang inaayos ni Lara ang mga papeles ni Tres sa opisina nito, pumasok si Madam Isadora. May bitbit itong baso ng alak. Hindi mo kailangang gawin yan, malamig nitong sabi. May mga katulong naman para dyan. Ngumiti si Lara. Gusto ko lang po siyang tulungan, mas madali para kay Tres kung maayos ang lahat. Umupo ang ina nito sa silya sa kanyang tapat at pinagmamasdan siya ng matalim. Mahal mo talaga siya, no? Opo, sagot ni Lara. Sagot ni Madam Isadora, sabay lagok sa alak. Ngunit ang pag-ibig ay hindi nagtatagal kapag nahaharap sa kayamanan at pressure. Makikita mo. Nanlamig ang batok ni Lara. Kung ganun po, mas pipiliin ko pa rin ang pag-ibig kaysa sa yaman. Kasi ang pera kapag nawala, wala ka nang babalikan. Pero ang pag-ibig, kahit nawala, may alaala pa rin. Mapaklang tumawa ang ginang. Tingnan natin kung sasabihin mo pa rin yan kapag nagsimula ng hilahin ka pababa ng pangalan ng pamilyang to. Makalipas ang ilang araw, dumagsa ang mga bisita sa mansyon. May mga pumupuntang dating kaklase ni Tres, mga negosyante, at ilang babaeng halatang sinusuri si Lara mula ulo hanggang paa. Hi Lara! Bati ni Bianca, anak ng isang politiko. Ikaw ang fiancé ni Tres, tama ba? Hindi ko ina-expect na ganito ka. Simple. Well, hindi ka mahanay sa mga type ni Tres sa mga babae niya dati. Hindi agad nakasagot si Lara. Alam niya naman na maraming dumaang babae sa buhay ni Tres bago ito nagseryoso sa kanya. Minsan ay tinatanong niya rin ang sarili kung bakit siya ang napili nito. Pero naniniwala na lang talaga siya sa pagmamahal ng binata para sa kanya. Dahil kahit ganoon siya kasimple, pinili pa rin ito na ipaglaban siya. Simple lang talaga ako, sagot ni Lara. Wala naman akong kailangang patunayan. Oh, but you do, ngising sagot ni Bianca. Kailangan mong patunayan na hindi ka lang nandito para sa pera. Sakto naman, narinig yun ni Tres. That's enough, Bianca. Anong ginagawa at sinasabi mo sa fiancé ko? Tumawa naman ng babae. Oh, relax, okay? Kinakausap ko lang naman si Lara. Tiningnan siya ni Tres, hinawakan agad nito ang kanyang kamay at bahagya siyang inilayo kay Bianca. Bakas na rin ang inis sa mukha nito. Bianca, kung hindi mo siya kayang respetuhin, then don't bother coming back here. Mariing sabi ni Tres. Tumawa lang ang babae ng mapakla. Sige lang, hindi lang naman kasi ako makapaniwala na nauwi ka sa ganyang klase ng babae. And do you even seriously accept her daughter? So, you're stepdad now, ha? Napailing ang mapapangasawa ni Lara. Wala kang pakialam, so umalis ka na lang.
Walang nagawa ang dalaga kundi ang umalis. Pagkaalis ni Bianca, huminga ng malalim si Lara. Hindi mo kailangan ipagtanggol ako palagi. Wala naman akong pakialam sa mga sinasabi niya. Kahit wala kang pakialam, ipagtatanggol pa rin kita dahil hindi ko gusto ang mga naririnig ko mula sa kanila. Hindi na lang ako basta tatayo at walang gagawin. Sagot ni Tres at hinaplos ang mukha niya. Kapag ininsulto ka, para na rin nila akong iniinsulto. Kaya sana maintindihan mo kung bakit palagi kitang ipinagtatanggol. Tama naman kasi sila, Tres. Halata namang hindi ako sapat sa mundo mo. Kulang na kulang pa nga. Lumapit si Tres at hinaplos ang kanyang balat. Hey, alam ko kung anong iniisip mo. Itigil mo na. Hindi ko mapigilan, sagot ni Lara. Parang lahat sila nag-aabang lang ng pagkakamali ko. Kung ganon, bigyan natin sila ng isang bagay na hindi nila kayang sirain, sabi ni Tres at marahan siyang hinila papalapit. Maging masaya tayo. Bumuo tayo ng sarili nating kapayapaan na hindi nila kailanman mapapakialaman. At doon, sa katahimikan ng gabi, hinalikan siya ni Tres. Hindi bilang pangako, kundi bilang paninindigan na paulit-ulit nitong ipinangako sa kanya. Tahimik ang buong mansyon ng araw na yon. Matagal niya nang napapansin na may kakaiba kay Madam Isadora nitong mga nakaraang araw. Madalas itong umaalis ng bahay nang hindi sinasabi kung saan pupunta. At minsan naman ay nakakulong sa silid, kausap ang kung sino sa cellphone sa tinig na malambing at mababa. Isang gabi pa lang ang nakalipas. Nagising si Lara para kumuha ng tubig. Nang marinig niya ang mahina ngunit malinaw na tinig ng ina ni Tres mula sa veranda. Hindi pwedeng dito ka pumunta. Delikado, nandito si Tres. Bulong ni Madam Isadora, parang batang natatakot mahuli. Hindi na siya lumapit pa, pero mula noon, may gumugulo na sa isip ni Lara. Kinabukasan, habang nagmumuni-muni sa likod ng mansyon, napansin niya ang ginang na nakaupo sa hardin. Nakasuot ito ng magarang bestida, may suot na malalaking hikaw kahit tanghaling tapat. Hawak nito ang cellphone at habang nagsasalita, nakangiti ng kakaiba. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating ang hardinero. Isang lalaking nasa late 20s, matangkad, kayumanggi at may ngiting nakakaakit. Si Marco yon, isa sa mga bagong hardinero ng mga almaryo. Pinagmasdan ni Lara mula sa malayo ang mga ito. Madam, bati ni Marco nang medyo pabulong. Ngumiti si Madam Isadora, sabay sabing, "Huwag mo akong tawaging madam kapag tayo lang. Isa lang akong babae sa'yo, Marco." Nanlamig ang mga kamay ni Lara. Tumigil siya sa paglalakad at nagtago sa likod ng halamanan. Mula sa kanyang pwesto, malinaw niyang nakita nang hinawakan ni Madam Isadora ang braso ng lalaki. Miss na kita, bulong ng ina ni Tres. At ako rin, Isadora, sagot ni Marco habang nakangiti. Ang tagal mong nakapuslit ah. Ngayon mo lang ulit ako pinatawag. Bago pa makapagsalita si Lara, nakita niyang hinila ni Madam Isadora ang lalaki at mariing hinalikan ito. Napatakip siya ng bibig at bahagyang natigilan. Malakas na tumibok ang puso niya sa sobrang kaba. Hindi lamang sa gulat at kaba, kundi sa takot. Takot na baka mahuli siya ng mga ito roon. Maya-maya ay hinila ng hardinero si Madam Isadora papunta sa bodega. Nang matapos ang eksena, tumalikod siya at mabilis na bumalik sa loob ng bahay. Nanginginig ang mga kamay ni Lara at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Sa kusina, nadatnan niya si Aling Teresita. "Lara, bakit parang namumutla ka?" Wala po, medyo nahilo lang ako," sagot niya at pilit pinatatatag ang boses. Mataman siyang tiningnan ng matanda. "Magpahinga ka muna, huwag kang masyadong magpagod. Amo ka na rito kaya hindi ka na dapat gumagawa ng mga gawaing bahay. Kung may gusto ka, ipagawa mo na lang o iutos mo." Ngumiti na lang siya ng bahagya kay Aling Teresita. Pero ang isip ni Lara, lumilipad pa rin sa mga nakita niya kanina. Hanggang sa mga sandaling yon, hindi pa rin siya makapaniwala. Pagdating ng gabi, tahimik silang kumakain ni Tres at Rose sa kanilang sariling silid.
Doon na sila kumain dahil may ginagawa pa si Tres, kaya sinusubuan niya na lang ang mapapangasawa na parang bata. Nga na, baby damulag namin, saad ni Lara. Hindi napigilang tumawa ni Tres habang umunguya at nagbabasa ng mga dokumento. Eto ang asawa na gusto ko. Yung ako nang bahala sa lahat, pero pag uwi ko, aalagaan ako. Kaya kong kumain mag-isa, pero nakakakilig kapag sinusubuan mo ako mahal. Inirapan niya naman ito na mas lalo nitong ikinatawa. Kumain na lang din siya habang sinusubuan ito. Si Rose naman, kumakain na rin habang masayang nagkakwento tungkol sa bagong kaibigan sa school. Si Ate Mayumi, anak po ng teacher namin, sabi niya gusto niyang makalaro ako ulit bukas. Ang galing naman ng anak ko, sabi ni Lara at pinunasan ng bibig nito. Pero kahit masaya, medyo natutulala pa rin siya. Sumasagi pa rin sa kanyang isipan ang mga nalaman tungkol kay Madam Isadora. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin sa kaalamang iyon. Hindi niya rin alam kung dapat niya ba yung sabihin kay Tres. Natatakot si Lara na magkagulo at siya ang pagmula noon. Si Mama pagod yata, sabat ni Tres at napansin ang pagiging tahimik niya pagkatapos kumain. Lara, may problema ba? Tumango siya at marahang umiwas ng tingin. Wala, siguro pagod lang talaga. Ang dami kasing nilabhan kanina. Napabuntong hininga si Tres. Ilang beses na kitang sinabihan na huwag maglaba. Alam kong wala tayong katulong sa dati nating bahay. Pero dito sa mansyon, ang dami nating katulong. Mag-utos ka lang. Hindi ka na may dito. Mapapangasawa na kita. Tipid na ngumiti si Lara. Ano pang gagawin ko? Hindi ako sanay nang walang ginagawa, mahal. Hayaan mo na ako. Mga damit lang naman natin ang nilalabhan ko. Gusto ko na ako talaga ang kumikilos para sa inyong dalawa ni Rose. Namungay ang mga mata ni Tres at niyakap na lang siya. Alam naman kasi talaga nito na hindi yun mawawala sa kanya. Bihisan man siya ng marangya, nandoon pa rin ang kanyang pagkatao. At masaya si Lara na tanggap yon ng mapapangasawa niya. Nang matulog si Rose, umupo siya sa veranda habang si Tres ay abala naman sa laptop. Ang ganda ng gabi, sabi ni Tres, lumapit at niyakap siya mula sa likod. Oo, sagot ni Lara pero hindi niya kayang tumingin sa binata. Lara, may bumabagabag ba sa'yo? Ramdam ko na may kakaiba sa'yo. Sabihin mo sa akin kung may problema. Hindi siya sumagot agad. Ilang sandali pa bago niya marahang sinabi. Tres, kung sakaling may nalaman ka tungkol sa magulang mo, isang bagay na hindi maganda, ano ang gagawin mo? Napakunot ang noo ng lalaki. Depende. Pero bakit mo tinatanong? May ginawa na naman ba sa'yo si Mama? Anong ginawa niya sa'yo? Wala lang. Mabait naman siya. Curious lang ako, sagot ni Lara at pinilit tumawa. Ang dami kasing chismis dito sa bahay. Ngumiti si Tres, halatang hindi kumbinsido pero pinabayaan na lang. Well, kung ano man yan, huwag kang maniwala sa chismis. Nanay ko siya, pero kapag may hindi siya ginagawang maganda sa'yo, alam mo na kung ano ang opinyon ko dyan. Aalis agad tayo at iiwan ang lahat ng to. At doon, lalo siyang natigilan. Hindi naman sa kanya may ginawang masama si Madam Isadora, kundi sa mismong pamilya nito. Hindi niya na talaga alam kung paano hahawakan ang sekreto na yon. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng bulaklak sa sala, biglang dumating si Madam Isadora. Lara, malamig na tawag nito. Pakisabi kay Tres na may pupuntahan akong charity meeting. Huwag niyang tawagan ako hanggang bukas ng gabi. Tumango siya ng tahimik. At pakilinisan din ang veranda mamaya. May mga dahon na nalaglag. Bahagya siyang natigilan. Opo madam. Habang umaalis ito, napansin ni Lara ang isang pulang marka sa leeg ng ginang. Tila marka ng halik na naiwan. Tumikhim siya at napayuko. Pinipigilan ang sariling magsalita. Pero sa loob-loob ni Lara, hindi niya masikmura ang ginang na nakikipaglandian sa lalaking halos kasing edad na ng anak nito. Sa hapong iyon, pinilit ni Lara na ibaling ang isip sa gawaing bahay. Nilinisan niyang veranda gaya ng utos ng ina ni Tres. Kinagabihan naman, habang natutulog si Tres,
Nagising si Lara sa mga tunog ng sasakyan sa labas. Dumungaw siya sa bintana at nakita si Madam Isadora, sakay ng itim na kotse. At pumasok naman sa driver's seat ang kabit nitong hardinero. Napaupo siya sa kama at halos mawala ng hininga. Hindi na yun guni-guni. Totoo ang lahat ng nakita niya. Totoo na may relasyon si Madam Isadora sa batang hardinero. Sa mga sumunod na araw, pinili na muna niyang huwag sabihin kay Tres. May problema rin kasi itong kinakaharap sa kumpanya. Ayaw niyang madagdagan ng stress ang kanyang mapapangasawa. Napopostpone na nga ang kasal nila dahil sa pagiging abala nito. Yun nga lang, kapag wala si Tres sa bahay, hindi naman siya tinitigilan ni Madam Isadora na palaging utusan. Hindi naman siya umaapela dahil hindi naman siya nasasaktan. Okay na rin yun kesa walang gawin sa bahay. Nang gabing yun, iniutos ni Madam Isadora na linisan ang lumang study room na ilang taon nang hindi nabubuksan. Bukas kasi darating ang mga auditor, pakisigurong malinis lahat, lalo na ang mga lumang dokumento. Sumunod lang si Lara. Alam niyang naghahanap lang ng maiuutos sa kanya ang ina ni Tres na pati mga lumang gamit talagang ipapaayos pa sa kanya. Ayaw na niyang magtanong, ngunit habang isa-isa niyang pinupunasan ang mga lumang gamit, mga larawan ni Don Ricardo sa kabataan, mga trophy na nakamit ng kumpanya, at mga lumang libro ang naroon. Lara, nako, huwag kang masyadong magtagal dyan ha? Sabi ni Aling Teresita nang dumaan sa pintuan, bit-bit ang tray ng tsaa. May mga kwento-kwento kasi sa silid na yan. Napatingin si Lara dito. Ha, ano pong kwento? Ngumiti lang ang matanda at may halong takot. Wala yan, mga chismis lang. Pero may mga gabing naririnig daw dyan ang yabag ng tao. Tao po? Ano po yun? Multo? Tanong ni Lara. Nagkunwaring walang alam, pero ang puso'y biglang kumabog. Ewan ko. Huwag mo na lang pansinin. Yang kwarto kasing yan dati. Kwarto ng mga dating tauhan ni Don Ricardo. Isang araw, sunod-sunod na nawala ang mga yon, hanggang sa may nagmumulto na dyan. Yung iba nakakaramdam. Siguro kapag bukas ang third eye. Pero ako, hindi naman. Basta manalig. Walang multong lalapit. Kasangkapan lang naman ang mga multo ng dyablo. Pagkaalis ni Aling Teresita, natawa na lang si Lara. Hindi naman siya naniniwala sa mga ganoon. Malaki ang mansyon at medyo nakakatakot. Pero hindi niya naman naisip yon. Nagpatuloy na lang siya sa paglilinis. Inayos niya ang mga folder, ang mga larawan ng kumpanya, ang mga resibo ng donasyon, ang mga kontratang may pirma ni Don Ricardo. Lahat ay inayos niya at pinagpag. Pero sa ilalim ng mga yon, may isang sobre na tila sadyang itinago. Binuksan niya yon. Sa loob ay may lumang litrato. Si Don Ricardo kasama ang ilang lalaki sa pantalan. Sa gilid, may isang taong pamilyar sa kanya. Mario? Mahinang usal ni Lara. Napasinghap siya at agad na pasandal sa upuan. Bakit kasama si Mario sa mga litrato ng negosyo ng mga almaryo? Driver lang siya rito, diba? Habang nakatulala siya, biglang bumukas ang pinto. Muntik niya nang mabitiwan ng larawan. Lara? Boses yon ni Aling Teresita. Hindi ko po sinasadya. Sagot ni Lara at halos hindi makatingin. May nakita lang akong mga lumang dokumento at... Mga dokumento tungkol kay Mario. Putol ni Aling Teresita. Mababa ang tinig at agad na sinarado ang pinto. Pakiusap, Aling Teresita, bulalas ni Lara. Sabihin niyo po sa akin ang totoo. Alam ko na may alam ka. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung anong nangyari sa ama ng anak ko. Umupo si Aling Teresita sa harap niya. Tila pinipigil ang sarili. Inabot nito ang kamay ni Lara. Mag-ingat ka. Hindi nila alam na si Mario ang dati mong nobyo. Kaya itago mo na lang sana para sa kaligtasan ninyo ni Rose. Bahagya siyang natigilan. Kung ganon ay may panganib nga para sa kanila. Pero nasabi na niya kay Tres ang tungkol kay Mario. Hindi niya batid kung nabanggit na ba nito sa mga magulang, pero mukhang hindi rin naman dahil hindi naman nababanggit ni Madam Isadora.
Ilang taon ko na tong tinatago, mahinang sabi ni Aling Teresita. Akala ko, kakayanin ko. Akala ko kaya kong dalhin sa libingan ng lihim na ito. Pero gabi-gabi, binabangungot ako, Lara. Nakikita ko siya. Nakikita ko si Mario. Napalunok si Lara. Ano pong ibig niyong sabihin? Tahimik muna si Aling Teresita. Saka nagsalita ng mabagal. Noong una siyang pumasok dito, driver siya ni Madam Isadora. Tahimik, magalang. Lagi siyang tinutulungan ng madam. Binibigyan ng mga gamit para sa pamilya ninyo. Akala ko dahil naaawa siya sa kanya. Tumigil ito sandali at huminga ng malalim. Pero hindi pala awa. May relasyon sila. Parang may umalingaw-ngaw na kulog sa loob ni Lara. Alam niyang pumapatol sa mas bata si Madam Isadora. Pero hindi niya lubos maisip na isa sa mga lalaki nito ay si Mario. Hindi totoo yan, mahina niyang sabi habang nanginginig ang boses. Hindi magagawa yun ni Mario sa akin. Lara, sabi ni Aling Teresita at hinawakan ng kanyang kamay. Ayoko rin sanang maniwala. Ayokong sabihin sa iyo to dahil tahimik na ang lahat. Ayoko ring madamay ka sa gulo. Pero alam kong paulit-ulit itong gumugulo sa iyo, Lara. Nakita ko mismo sa likod ng hardin. Gabi yon at wala pang ilaw sa gazebo. Niyakap siya ni Madam Isadora. Naghalikan sila. Hindi. Pinikit ni Lara ang mga mata at nanginginig na tumayo. Hindi ko matanggap yan. Alam kong masakit. Tuloy ni Aling Teresita at umiiyak na rin. Pero yan ang totoo. Hindi na nakatiis si Don Ricardo nang malaman niya. Nagalit siya. Hindi lang dahil sa pagtataksil ng asawa niya, kundi dahil kay Mario. Tumingin si Lara sa matanda. Bakit? Anong ginawa ni Mario? Sandaling tumahimik si Aling Teresita. Parang may mabigat sa bawat salitang susunod nitong bibitawan. May nakita si Mario, Lara. Isang gabi, sumama siya kay Don Ricardo sa Pantalan. Akala niya business trip lang. Pero nakita niyang may tinatanggap na kargamento. Mga kahon na hindi dapat naroon. Mga smuggled goods. At nang tumutol si Mario, nagkagulo. Napatakip ng bibig si Lara. Diyos ko, narinig ko mismo ang putok ng baril. Patuloy ni Aling Teresita. Nandun ako sa likod ng mga kahon. Nagtatago. Nakita kong bumagsak yung taong nakaharap kay Don Ricardo. Hindi si Mario yon, kundi yung lalaking kasama nila. Pero narinig ko rin si Don Ricardo. Ang sabi niya, kung may makakalabas sa gabing to, patay tayo. At doon ko naintindihan, may isa pang nakakita. Si Mario. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ni Lara. Ibig sabihin, nakita ni Mario ang lahat, kaya siya pinatahimik? Tumango si Aling Teresita at halos hindi makatingin sa kanya. Oo, ilang linggo pagkatapos nun, bigla na lang siyang nawala. Ang sabi ng madam, umalis. Pero nakita ko, Lara. Nakita kong may dumating na mga lalaki. Kinuha siya. Wala nang nakarinig sa kanya pagkatapos. Pasensya na kung ngayon ko lang ito sinabi sa'yo. Natakot lang talaga ako. Pero hindi na kayanin ang konsensya ko. Isa pa, madadamay ang aking apo na helper din dito. Nakita niya rin ang lahat. Siya ang kasama ko nun. Natakot ako. Binalaan kami ni Don Ricardo. Lahat ng nakakaalam, mawawala rin daw. Ako man halos gabi-gabi, nagdarasal na lang para patawarin ako ng Diyos. Nanlalamig ang mga kamay ni Lara. Halo-halo ang nararamdaman niya. Masakit para sa kanya na niloko siya ni Mario. Pero hindi niya rin naman ginusto na mamatay ito ng walang hustisya. Kaya pala kahit nakamove forward na siya kasama si Tres, hindi niya pa rin mapigilan mag-isip tungkol kay Mario. Hindi lang niya ako niloko, mahina niyang sabi at hinawi ang buhok. Ginamit siya at pinatay dahil sa kasalanan ng mga mayayaman na to.
Ibig sabihin, lahat ng oras na to, nasa harap ko ang pamilya ng mga pumatay sa ama ng anak ko. At ako pang pinagtatawanan nila, hinusgahan at minaliit. Lara, anak, mahinang sabi ni Aling Teresita. Alam kong hindi mo sila mapapatawad, pero tandaan mo, si Tres, hindi siya tulad ng mga magulang niya. Masama ang ugali niya, pero sigurado akong wala siyang kinalaman doon. Wala siyang alam sa mga ilegal na ginagawa ng pamilya niya. Hindi sumagot si Lara. Parang ang wala nang pumapasok sa kanyang isipan. Pero dapat ba siyang maniwala roon? Hindi siya sigurado kay Tres. Isa pa rin itong almaryo. Lumipas ang ilang minuto na tanging paghikbilang ang maririnig. Lumapit si Lara sa mesa. Kinuha ang litrato ni Mario roon. Hinaplos niya yon ng dahan-dahan habang nanginginig ang mga labi. Bakit mo to tinago sa akin, Mario? Bakit mo ko iniwan ang ganito? Tila may apoy na unti-unting nagliliyab sa loob niya. Apoy ng paghihigante, ng hustisya, ng matagal ng sinupil na katotohanan. Hindi ko alam kung kaya kong magpatawad. Mahinang sabi ni Lara at humigpit ang hawak sa larawan. Pero kaya kong lumaban. Hindi ko hahayaang manatiling tahimik ang pagkamatay ni Mario. Bago umalis si Aling Teresita, tinapik niya ang balikat ni Lara. Mag-iingat ka, lalo na ngayon, kapag nalaman nilang naghahalungkat ka, baka ikaw naman ang isunod. Tumango naman si Lara. Hindi na ako natatakot. Matagal na po akong takot. Ngayon gusto ko nang marinig nila ako. Pumunta po ako rito dahil kay Mario. At ngayong alam ko na po ang tungkol sa kanya, hindi po ako pwedeng tumahimik na lang. Nang tuluyang mapag-isa, kinuha niya ang lumang sobre at itinago yon sa ilalim ng kanyang aparador. Pagkatapos, lumapit siya sa bintana. Tanaw ang malawak na hardin kung saan minsan niyang nakitang naghalikan si Madam Isadora at ang hardinero na bago nitong lalaki. Ngayon, alam ko na kung anong klaseng pamilyang pinasok ko. Mahinang bulong ni Lara. At alam ko na rin kung bakit sinubukan nilang sirain ako. Muling pumatak ang luha ni Lara. Pero ngayon, hindi na yun luha ng kahinaan. Luha yon ng isang babaeng nasaktan, niloko, ngunit handang magpakatatag. Sa labas, umuulan ng marahan. Tila sinasabay ng kalikasan ang pagluha ng isang puso na muling ginising ng katotohanan. Suminghap si Lara. Hindi ko nahahayaang ilibing nilang katotohanan. Hindi ako katulong ngayon. Hindi ako biktima. Ako ang magiging tinig ng lahat ng tinakot nilang manahimik. Kahit sinaktan mo ako, Mario, may pinagsamahan pa rin tayo at ama ka ng anak ko. Gagawin ko ang lahat para makamit mong hustisya. At sa gabing yon, sa gitna ng ulan, pinangako ni Lara sa sarili na sa sandaling sumikat muli ang araw, magsisimula na siyang lumaban. Naging mahirap at mabigat ang mga sumunod na araw. Sa tuwing umingiti si Tres, kumikirot ang dibdib niya. Ang tawa nito na dating nagbibigay ginhawa, ngayon ay parang may kasama ng paratang. At ngayon, alam niya na kung bakit. Ngayong alam niyang maaring dugo ni Mario ang nabuhos sa kamay ng mga taong minsang nagpakain sa kanya. Mga taong ngayon ay tinatawag niyang pamilya, hindi niya matanggap. Lara, umiiyak ka ba? Tinawag siya ni Tres isang umaga. Nakapweste ito sa pintuan ng kusina, suot pang damit pang trabaho. Agad niyang pinunasan ng mga luha. Wala to, napagod lang ako. Umupo si Tres sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Lately, parang ang layo mo na. May problema ba? Napalunok si Lara. Paano niya sasabihin yon? Paano niya ipaliliwanag na ang lalaking minamahal niya ay anak ng mga pumatay sa kanyang asawa? Kaya't pinilit niyang ngumiti. Wala, Tres. Siguro pagod lang talaga. Marami lang iniisip. Pagod? Mahinang tugon ni Tres at pinisil ng marahan ang kanyang kamay. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong. Hindi mo kailangan harapin lahat mag-isa. Kung anong problema mo, pwede mong sabihin sa akin. Halos mabasag na ang pader ni Lara ng sandaling yon. Halos sabihin niya na ang lahat. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Tres, mga matang kapareho ng kay Don Ricardo, para siyang napipi.
Bigla siyang tumayo. Kailangan ko na sigurong sunduin si Rose sa school. Lara, Wag mo na akong samahan. Sasakay na lang kami sa tricycle. Babalik din naman ako agad. Ngumiti siya at umalis na agad. Sa labas, malamig ang hangin na humahampas sa kanya. Gusto niya munang umiwas kay Tres dahil pagkatapos ng kanyang natuklasan, hindi niya alam kung dapat bang pagkatiwalaan pa ang kanyang mapapangasawa. Napapikit si Lara. Mario, ano ba talagang totoo? Kinagabihan, nadatnan siya ni Tres sa silid ni Rose. Nakaupo siya sa tabi ng kama, hinahaplos ang buhok ng bata habang mahimbing na itong natutulog. Sumilip naman si Tres sa pintuan. kanina pa kita hinahanap. Hindi ka kumain. Hindi ako gutom, mahina niyang sagot. Lumapit si Tres at lumuhod sa harap niya. Lara, please, sabihin mo sa akin kung anong problema. May nasabi ba ako? May nagawa ba ako? Bahagyang nabasag ang tinig nito at lalo lang siyang nasasaktan. Mabait si Tres, mapagpasensya, maunawain, at tapat na nagmamahal. Ngunit walang kabaitan ang makakabura sa dugong dumadaloy sa ugat nito. Wala kang kasalanan, bulong ni Lara. Nangungusap ang mga mata nito. Kung wala akong kasalanan, bakit parang pinarurusahan mo ako? Ayaw mo na ba sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? Doon na bumigay ang kanyang mga luha. Hindi mo maiintindihan. Subukan mong sabihin sa akin. Pakiusap ni Tres. Sabihin mo sa akin ang problema mo para matulungan kita. Maiintindihan ko kung ano ang mga bagay na bumabagabag sa'yo. Tinitigan niya ito. Ang lalaking nagligtas sa kanya sa kawalan, nagmahal sa kanya at kay Rose nang walang kondisyon. Gusto niyang maniwalang sapat ang pag-ibig, ngunit ang konsensya niya ay sumisigaw ng kabaligtaran. May mga bagay, mahina niyang wika, na kahit anong pagmamahal, hindi kayang burahin. Kumunot ang noo ni Tres. Anong ibig mong sabihin? Wala, Tres. Pinilit niyang ngumiti habang nanginginig ang tinig. Mahal kita, yan ang alam ko ngayon. Ngunit pati ang pag-ibig na yon ay may halong takot na para kay Lara. Lumipas ang mga araw, naging tahimik si Lara. Iniiwasan niyang sumalo sa hapunan kasama ang mga almaryo at palaging dahilan ay ang pagod. Sa tuwing hahalikan siya ni Tres sa gabi, magpapanggap siyang tulog. Ramdam ng mapapangasawa niya na may problema siya. Pero hindi na ito gaanong nagtatanong pa. Hinihintay na lamang siguro na siya mismo ang kusang magsabi. Isang gabi, kumatok si Aling Teresita. Lara, kumain ka muna. Hindi ka na naman lumabas buong araw. Salamat, Aling Teresita. Mamaya na lang po. Alam kong mabigat ang dibdib mo, sabi ng matanda. Pero kung totoo ang pagmamahal niyo ni Tres, kaya niyong harapin ito. Hindi ko alam kung may kinalaman ba siya o wala. Pero kahit ganun ang ugali ni Tres, mabait at makatao pa rin siya. Alam ko dahil nakita ko siyang lumaki. Isa pa, pinaglaban ka niya. Bahagyang nag-guilty si Lara. Alam niya naman yon at ramdam niya pa. Pero hindi talaga maalis ang pagdududa sa kanya, lalo pa at masasamang tao ang kinakaharap niya. Hindi mo po naiintindihan, mariing sagot ni Lara. Ang pamilya niya ang dahilan kung bakit nawala si Mario. Paano ko pa po mamahalin yon? Hindi ba parang ang unfair naman po sa anak ko? Aasawahin ko po ang anak ng mga taong pumatay sa sarili niyang ama. Malumanay ang tinig ni Aling Teresita. Ang kasalanan ng magulang, hindi laging kasalanan ng anak. Lumingon si Lara dito. Pero dala pa rin niya po ang apelyido. Apelyido na magiging akin din po kapag pinakasalan ko siya. Dala niya yung dugong pumatay kay Mario. Ikaw, tugon ng matanda. Dala mo rin yung pusong marunong magmahal kahit nasaktan. Huwag mong hayaang mamatay yun sa galit. Natahimik si Lara. Ngunit hindi nawala ang bigat sa dibdib niya. Sa halip, lalo lang yung bumigat. Isang linggo ang lumipas. Sa hapunan, sinubukan ni Tres na pangitiin at paggaanin ang kanyang kalooban. Palagi itong nagkikwento sa mga bagay na ginagawa. Pero simpleng tango at tipid ng ngiti lang ang ibinabalik ni Lara. Tahimik lang si Lara at tinutusok-tusok ang pagkain sa plato.
Lara, kumain ka ng maayos. Malumanay na paalala ni Tres. Busog pa ako, mahina niyang sagot. Ngumisi naman si Madam Isadora. Baka kasi pang mahirap lang na pagkain ang alam ni Lara. Mama, please. Singit ni Tres at halatang pinipigilan ng inis. Iniinsulto niyo na naman ang girlfriend ko. Hindi ko siya iniinsulto. Sagot ng ina ni Tres at may malamig na ngiti. Pinapaalala ko lang kung saan siya nagsimula. Kinagat ni Lara ang labi niya para pigilan ang inis. Kaunti na lang, gusto niya nang hilahin ang buhok ni Madam Isadora. Pero sa halip na makipagkalmutan doon na parang pusa, tumayo na lang si Lara. Excuse me. Sinundan naman siya agad ni Tres sa pasilyo. Lara, sandali. Ano ba talagang problema? Huminto siya at naluluhang tiningnan ito. Hindi niya masabi kung anong problema niya dahil may pagdududa siya rito. Hindi niya batid kung anong desisyon ang una niyang gagawin. Nakakapagod na, Tres. Yun na lang ang mga salitang lumabas mula sa kanya. Nakakapagod makisama sa mundong ayaw akong tanggapin. At higit sa lahat, nakakapagod magmahal ng taong napahinto siya at muntik nang masabi yon. Ng taong ano? Tanong ni Tres at marahang lumapit sa kanya. Napakagatlabi si Lara. Ng taong hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang mahalin. Napatitig si Tres at nagulat. Nabitiwan nito ang braso niya. Nasa mga mata rin nito ang sakit dulot ng kanyang mga sinabi. Anong ibig mong sabihin, Lara? Mahal kita. Ginagawa ko ang lahat para sa atin. Muli nitong hinawakan ang mga braso niya at punong-puno ng pagsusumamo ang boses. Ayaw mo na ba dito? Sabihin mo sa akin, aalis na tayo ngayon din. Iiwanan natin silang lahat dito kung yan ang problema mo. Babalik tayo sa dati nating buhay. Bakit ganyan ka? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi siya makasagot. Nahihirapan ang puso niya. Kaya iniwan niya na lang si Tres na nakatulala sa gitna ng pasilyo. Pero hinabol pa rin siya ni Tres. Nagulat na lang siya nang yakapin siya nito ng mahigpit mula sa likuran. Halos mapasubsob siya sa tindi ng pagkakayakap nito. Ramdam niya ang pagtulo ng luha ni Tres. Anong ibig mong sabihin? Ano ba talagang problema? Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo, gagawin ko lahat. Huwag mo lang akong baliwalain ng ganito. Nanginginig ang mga kamay ni Lara at pinilit niya itong hinarap. May nalaman ako, Tres. Tungkol kay Mario. Sa partner kong nawala. Sa ama ni Rose na dating nagtatrabaho dito sa inyo. Napakurap si Tres at halatang naguguluhan. Si Mario? Lara, matagal na yun. Alam kong minahal mo siya pero... Hindi pa tapos. Putol niya rito. Hindi matatapos ang isang bagay na hindi pa nabibigyan ng hustisya. Napatigil si Tres. O hustisya? Huminga ng malalim si Lara. May nagsabi sa akin sa tunay na nangyari sa kanya dito noon. May sinabi sila tungkol kay Mario na ang pagkawala niya may kinalaman daw sa pamilya niyo. Kumunot ang noo ni Tres. Hindi totoo yan. Hindi ko rin gustong maniwala, sabi ni Lara at halos maiyak na. Pero may mga palatandaan, mga kwento ni Aling Teresita at may mga dokumentong nagpapakita na may lihim kayong tinatago. Umatras si Tres at halatang hindi makapaniwala. Ano? Umiling si Lara. May relasyon si Mario kay Madam Isadora. Ayokong maniwala. Ayokong isipin na pinagtaksilan ako ni Mario noong nabubuhay pa siya. Pero ngayong bumalik tayo rito, nakita ko ang mama mo na may karelasyon na naman. Karelasyon niya ang bagong hardinero dito sa mansyon. Nanlaki ang mata ni Tres. Lara! At nakita ni Mario si Don Ricardo, ang tatay mo, na pumatay ng tao sa pier para walang makaalam ng mga illegal na ginagawa niya. Nabasag na ang boses niya. Kaya siya pinatahimik, kaya hindi na siya nakauwi sa amin. Umawang ang bibig nito. Bakas ang gulat sa lalaking minamahal niya. Hindi. Imposible yan. Hindi yun magagawa ng mga magulang ko. Hindi mo alam ang lahat, Tres. Bulong ni Lara habang tumutulo ang luha. Pero ako ang nawala ng partner noon dahil sa kanila. Nawala ng amang anak ko dahil sa kasamaan ng pamilya mo. Napahawak si Tres sa batok nito at tila naguguluhan. Lara, please.
Oo, mahigpit si Papa. Masamang ugali ni Mama pero hindi sila mamamatay tao. Biglang nanghina si Lara. Kahit may ebidensya? Kahit na ilang taon nang hindi nagpaparamdam si Mario? Sige, paano mo ipapaliwanag yun? Bakas ang hinanakit sa mukha nito. Si Mario na naman. Mahal mo pa rin ba siya? Bakit ka ganito? Mapaklang tumawa si Lara. Wow, talagang sinasabi mo yan? Hindi ko na mahal si Mario, pero siya pa rin ang ama ng anak ko. At kailangan niya ng hustisya kung winalang hiya talaga siya ng pamilya mo. Eh yung nanay mo, ginawang kabit si Mario. Ayoko nga sanang maniwala, pero nakita rin mismo ng mga mata ko na ngayon, hanggang ngayon. Na yung mama mo, mahilig pa rin manlalaki ng mas bata. May nakakita. At kung mas maghahalungkat pa, mas maraming makikitang baho sa pamilya mo. Nangilid ang mga luha ni Tres. Lara! Malakas niya itong itinulak. Ano? Itatanggi mo pa ba? Ha? Huwag mo nang itanggi. Pero sa bagay, hindi mo matanggap, 'di ba? Hindi matanggap? Baka magmamaang-maangan ka lang. Kasi ang totoo, masama ka rin. Masamang tao ka na nagbabait-baitan. Mga magulang mo sila. Magbubunga ba sila ng mabait na katulad mo? Ha? Tumulo ang mga luha ni Tres at bakas ang sakit sa mga mata. Lara, teka lang. Please, hindi ko alam kung paano ipoproseso ang lahat ng sinasabi mo. Hindi ako masamang tao. Hingal na si Lara sa galit na nararamdaman. Kung hindi ka masamang tao, patunayan mo sa akin. Kung masamang tao ang mga magulang mo, dapat silang managot. Dahil kung may alam ka sa lahat ng to at wala kang ginawa, wala na rin silang pinagkaiba sa'yo. Aalis na sana siyang muli, pero muling hinatak ni Tres ang braso niya. Patutunayan ko sa'yo na hindi ako masamang tao. Kung masamang tao ang mga magulang ko, ibibigay ko sa'yo ang hustisyang kailangan mo at ang hustisya para sa mga taong dadehado nila. Katulad ng sinabi ni Tres, tinulungan nga siya nito. Pero may pagdududa pa rin siya. Pakiramdam niya, anumang oras ay tatalikod si Tres sa kanya. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang lumang envelope na naglalaman ng mga dokumento. Mga kontrata, larawan, at sulat kamay ni Don Ricardo na pinatutunayan ang matagal nang itinatago ng pamilyang Almario. Sa tabi niya, si Tres ay tahimik lang. Hawak ang sariling ulo na para bang pinipilit unawain kung paano naging ganoon kasalimuot ang lahat. Hindi ko alam, Lara. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam na ganito kalalim ang kasalanan ng pamilya ko. Kinabukasan, formal na nagbitiw si Tres sa kumpanya ng sarili nitong ama. Kinompronta si Tres ng mga magulang nito. Nagdesisyon din ito na umalis na sila sa mansyon para sa safety nila ni Rose habang nangangalap si Tres ng mga ebidensya. Anong ginawa mo sa anak ko? Galit na tanong ni Madam Isadora. Pinaglalaroan mo ba si Tres? Sinabihan mo ba siyang mag-resign sa kumpanya at umalis sa mansyon? Hindi kayo pwedeng umalis. Kung aalis kayong mag-ina, huwag niyong isama si Tres. Wala na sa akin ang desisyong yan. Kung gusto niyong manatili dito si Tres, bakit ako ang kinakausap niyo at hindi siya? Malamig na tanong ni Lara. Ba't sumasagot ka na? Sinampal siya ni Madam Isadora. Pero mas malakas niya ring sinampal ang ginang dahilan ng pagbagsak nito. Gulat na gulat ang ina ni Tres sa ginawa niya. Tumayo ito at hindi makapaniwala. How dare you! Seryosong tumingin si Lara dito. Akala mo ba magpapaapi na lang ako sa katulad mo? Wala na akong respeto sa'yo, Isadora. Nakakasuka ka. Nanlaki ang mga mata nito at muntik na siyang sabunutan pero tinulak niya ito. Ang hina mo naman. Feeling mo malakas ka lang kasi may pera ka. Kasi mayaman ka. Bakit? Ganyan mo ba nakuha ang mga naging lalaki mo? Tawagin mo yung kabit mong hardinero. Baka maipagtanggol ka. Anong sinabi mo? Anong karapatan mong sabihin sa akin yan? Deny pa ng ginang. Ngumisi lang naman si Lara. Kalma lang, baka mamaya mag-utos ka pa't ipapatay mo ko para mawala sa landas mo. Gulat na gulat pa rin si Madam Isadora. Pero nginisihan niya lang ito at tinalikuran. Hindi na siya magpapatalo rito, hindi sa katulad nitong masamang tao.
Sa sumunod na mga linggo, nag-travel sila ni Tres sa iba't ibang bayan. Iniwan na muna nila si Rose sa pangangalaga ng pinsan niyang si Mina. Humarap sila sa mga dating trabahador ng mga almaryo. Mga lalaking matanda na ngayon, nanginginig ang mga kamay habang inaalala ang nakaraan. Sa isang lumang barong-barong sa may Batangas, isang matandang lalaki na halos wala ng ngipin ang nagpakilala bilang si Mang Rado, dating tagabantay sa bodega ni Don Ricardo. Alam ko ng gabing yun, aniya habang humihigop ng kapeng barako. May dumating na truck, mga kahon ng mga ginto at alahas. Si Don Ricardo mismo ang nag-utos na itago yun bago dumating ang mga pulis. Kasama ko si Mario noon na bata pa nung mga panahong yun. Pero nakita namin ang lahat. Lahat? Tanong ni Tres at bahagyang nanginginig ang boses. Tumango ang matanda. Nakita namin kung paano binaril ng ama mo ang lalaking nagtangkang magsumbong. Ilang beses nang may pinatay ang ama mo na para bang nagpapatay lang ng ipis. Si Mario gusto niyang lumaban. Gusto niyang sabihin sa mga otoridad. Pero alam niyo naman na malaki ang utang na loob niya sa mga almaryo. Nang medyo magkaisip na at lumaki na, nabanggit niya sa akin noon na hindi niya na nasisikmura. Pero kinabukasan ay nawala na siya. Alam na namin kung bakit. Natahimik si Lara. Ramdam niya ang paninikip ng dibdib. Mang Rado, handa ka bang tumistigo? Tumingin ang matanda kay Tres, saka kay Lara. Matagal ko nang gustong sabihin ang totoo pero natatakot ako. Ngayon kung nandyan ka, Tres, anak ng taong yon, marahil panahon na para magbayad ang mga may sala. Ilang araw matapos noon, lumapit si Aling Teresita sa kanila, dala ang isang lumang kahon. Ito ang mga papeles ko noon pa. Tinago ko. Ayoko sanang madamay pero kailangan ninyong makita. Galing ito kay Mario. Siya mismo ang nangalap nito noon. Pero bago niya pa naisiwalat, napatahimik na siya ng mga almaryo. Sa loob ay may mga lumang resibo, bank transfers at mga liham ni Don Ricardo sa ilang opisyal. Mga transaksyon ng smuggling, bulalas ni Tres habang pinipigilan ng galit. At may lagda pa ng mga pulis na katunayang tinanggap ang pera. Lumapit si Lara at hinawakan ng kamay nito. Nasa kanila na ang lahat ng ebidensya at sa gitna ng mga pagdududang nararamdaman niya, nagtitiwala pa rin siya kay Tres. Sumunod na linggo, nagpunta sila sa isang lokal na mamamahayag na si Mr. Castillo. Sa maliit nitong opisina, tinanggap nito ang mga dokumento. Sigurado ba kayo na gusto niyong ilabas to? Tanong nito habang binubuklat ang mga papel. Kapag nagkataon, hindi lang pangalan ng pamilya niyo ang masisira. Pati buhay ninyo, maaring mapahamak. Hindi na bago sa amin ang sakit, sagot ni Lara. Pero may mga sugat na kailangang harapin para gumaling. Ngumiti si Mr. Castillo. Kung ganun, ihahanda ko ang article. Pero kailangan ko rin ng mga testigo. Kailangan natin ng matibay na pundasyon. Tulungan mo kami, pakiusap ni Tres. Hindi ko gustong manatiling tahimik habang patuloy na nabubuhay ang kasinungalingan sa kanila. Pag-uwi nila, tahimik silang kumain ng hapunan kasama si Rose. Hindi nila binanggit ang tungkol sa gulo. Ayaw din naman nilang madamay ang bata. Para bang si Rose lang ang nagiging pahinga nilang dalawa. Makalipas ang ilang linggo, lumabas na sa mga pahayagan ang balita. Kasabay noon ang ingay ng media, ang galit ng publiko at ang takot ng mga dating kasabwat na ngayon ay nagtatago na. Madilim ang langit ng araw na yon. Tila ba nakikibahagi sa bigat ng kaganapan. Sa labas ng mansyon ng mga almaryo, nagkakagulo ang mga mamamahayag. May mga ilaw ng kamera, mga sumisigaw ng tanong, at mga pulis na pilit pinananatiling maayos ang paligid. Ang dating tahimik at marangyang tahanan, ngayon ay isang eksenang puno ng hiya, takot at pagkawasak. Tumayo si Lara sa likod ng karamihan, mahigpit na nakahawak ang kamay sa strap ng kanyang bag. Sa tabi niya, si Tres ay tahimik lang, seryoso, ngunit bakas ang pighati sa mga mata. Ready ka na ba? Mahina niyang tanong.
Hindi ko alam kung handa ako. Pero alam kong kailangan to. Sagot ni Tres. Lumapit ang isang pulis at humarap sa kanila. Mr. Almario, simulan na po namin ang pag-aresto sa kanila. Tumango si Tres. Gawin niyong tama. Maya-maya, bumukas ang malalaking pinto ng mansyon. Lumabas si Don Ricardo na galit na galit. Nakasunod dito ang mga alagad ng batas. Bit-bit ang papel ng warrant. Sa likod nito, lumalakad si Madam Isadora. Maputla at ang dating yabang ay napalitan ng takot. Ricardo Almario, ikaw ay inaaresto dahil sa mga krimen ng pagpatay, katiwalian at pagharang sa hustisya. Sabi ng hepe ng pulisya. Ano mang sasabihin mo ay maaari at gagamitin laban sa iyo sa korte. Hindi totoo yan! Sigaw ni Don Ricardo at ang mukha'y namumula sa galit. Kasabwat kayo ng mga traidor! Lahat to ay kasinungalingan! Ngunit walang nakinig. Lumapit ang mga cameraman. Kinukunan ang bawat sandali. Paglipat ng tingin ni Don Ricardo sa anak nitong si Tres, nagngingit-ngit ito. Ikaw! Anak kita! Paano mo nagawang siraan ang sarili mong pamilya? Nanginginig ang kamay ni Tres, ngunit hindi ito umatras. Hindi ko siniraan ang pamilya pa. Tinama ko lang ang mali niyong ginawa. Walang utang na loob! Sigaw ng matanda. Walang hiya kang bata ka! Lumapit si Madam Isadora. Luhaan at takot na takot. Tres, anak, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong wala kang kinalaman dito. Sabihin mong hindi mo kami ipapahiya. Wala akong kasalanan dito. Iligtas mo ako, anak. Tiningnan ni Tres ng matagal ang sariling ina. Ma, hindi ko kayo gustong ipahiya. Pero hindi ko rin kayang ipagtanggol ang kasalanan yung dalawa. Ang dami nyo nang ginawa. Dapat nyo nang pagbayaran yun. Napaluhod si Madam Isadora sa hagdan ng mansyon habang umiiyak. Anak! Walang kwenta! Sigaw ni Don Ricardo habang hinihila ng mga pulis. Hindi matatapos to! May mga koneksyon pa rin ako. Babalikan ko kayo. Babalikan kita, Tres. Isa ka pa, Lara. Wala kang kwentang babae. Pero nang marinig ni Lara yon, hindi na siya natakot. Hindi na siyang dating Lara na umiiyak sa gilid ng kusina. Ngayon, siya ang babaeng humarap sa sarili niyang bangungot at nanalo siya. Wala na. Mahinang sabi ni Tres. Wala na silang natirang dangal. Lumapit si Lara at hinawakan ang kamay nito. Pero may natira pa rin sa'yo kasi mas pinili mong totoo. Tumango si Tres ngunit may luha sa mga mata nito. Masakit, Lara. Masakit na makita silang bumagsak. Niyakap niya na lang si Tres. Batid ni Lara na mahirap din para rito. Gaano man kasama ang mga magulang nito, mga magulang pa rin nito ang mga iyon. Ma, sabi po ng teacher namin may parents meeting daw bukas. Ani Rose habang inaayos ang bag. Ngumiti si Lara. Sige, sabihin mo sa teacher mo, pupunta kami ng papa mo. Napalingon si Tres habang may ngiti sa mga labi. Mabuti na lang at may free time ako bukas. Kahit paano, medyo nakakapagsimula na sila. Tuluyan nang bumagsak ang kumpanya ng mga Almario. Hindi na rin naman kasi piniling patakbuhin ni Tres dahil sa mga illegal na ginagawa ng ama noon. Kaya sariling negosyo na lang nito ang inaasikaso at marunong nang makontento si Tres doon. Sa hapon, nang bumaba ang araw, nagtabi silang tatlo sa hapag. Tinola ang ulam na lutong bahay ni Lara. Enjoy na enjoy ang dalawa sa pagkain at puno sila ng tawanan. Kinagabihan, habang natutulog si Rose, lumabas sina Lara at Tres sa bakuran. Tahimik silang naglalakad sa tabing dagat at magkahawak ng kamay. Lara, mahinang sabi ni Tres. Minsan, naiisip ko pa rin ang ginawa ng pamilya ko. Kung paano nila ginulo ang buhay mo. Kung paano nila pinatay si Mario. Hindi agad sumagot si Lara. Marahan niyang hinawakan ang pisngi ni Tres. Tres, tapos na yon. Ang galit, nilamon na rin ako noon. Pero alam mo kung bakit ko pinili kang patawarin? Bakit? Dahil kung hindi ko ginawa, hindi ko maririnig yung tawa ni Rose ngayon. Hindi ko mararamdaman ang katahimikan. Hindi ko mararanasan yung simpleng umaga na walang takot. Hinaplos ni Lara ang tiyan. At hindi rin tayo magkakaroon ng baby ulit. Masaya na ako, Tres. At masaya na rin siguro si Mario kasi nabigyan siya ng hustisya.
Lumapit si Tres, hinaplos ang pisngi ni Lara. Saka banayad na hinalikan ito. Sa halik na yon, tila ba nakapaloob ang napakaraming pangako. Makalipas ang ilang linggo, bumisita si Aling Teresita. Dala ang ilang gulay at isang tray ng itlog ng itik. Ay nako Lara, ang sarap tingnan yung dalawa. Parang hindi ko nakilala si Tres. Akala ko hindi na magbabago. Napaka-babaero niyan at masama ang ugali. Ngumiti si Lara. Lahat siguro may pagkakataon po para magbago, Aling Teresita. Basta may dahilan. Tama ka dyan, sagot ng matanda. At ikaw, ang kanyang dahilan. Napangiti si Tres at hinalikan naman siya sa pisngi. Kung hindi dahil kay Lara, baka matagal na ako naligaw. Teka, sabat ni Aling Teresita. Kailan ba yung kasal ninyo ulit? Yung totoo na ha, hindi lang civil. Hindi ba't sinasabi nyo na gusto nyo ring magarbo? Nagkatinginan ang mag-asawa. Tumawa naman si Lara. Kapag sapat na po ang ipon namin, pinaghahandaan din po kasi namin tong baby namin. Pero sa totoo lang, parang araw-araw na po kaming kasal. Pagkaraan ng hapunan, naglakad sina Tres at Lara papunta sa dalampasigan. Inaalalayan naman siya ng kanyang asawa dahil medyo malaki na rin ang kanyang tiyan. Lara, wika ni Tres. Minsan naiisip ko kung hindi nangyari lahat ng yon, kung hindi napatay si Mario, kung hindi bumagsak ang pamilya namin, magkikita pa kaya tayo? Nagtagal siya bago sumagot. Hindi ko alam, pero alam ko kung hindi tayo nagkita baka hindi ko natutunang muli kung paano magmahal, kaya siguro kahit masakit, may dahilan ng lahat. Tumango si Tres. Siguro nga, ay kung babalikan ko man, kahit lahat ng sakit, pipiliin ko pa rin dumaan doon. Basta sa dulo, ikaw pa rin ang kasama ko. Napangiti si Lara at sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot sa mga salitang yon, sapagkat alam niyang totoo ang lahat. Makalipas ang ilang buwan, lumaki na ang negosyo ni Tres. Hindi yun kasing yaman ng dating pamilya nito, pero sapat para sa maayos na buhay. Lumipas pa ang mga taon, naging matatag ang kanilang pamilya at bawat araw, palagi yung ipinagpapasalamat sa Diyos ni Lara. Dahan-dahan lang kayo dyan, baka lumubog ang mga sandcastle ninyo. Bulalas ni Lara sa mga anak niyang sina Rose at Mateo. Tumawa si Rose. Mama, si Bunso ang sumira oh. Hindi po, sagot ng bata habang tumatakbo palayo, bit-bit ang balde. Napailing na lang si Lara at napangiti. Ganoon ang kaligayahan nilang lahat. Walang karangyaan, walang kasinungalingan. Tanging kapayapaan lang na inalagaan at hinulma nila sa mga nakalipas na taon. Lara! Tawag ni Tres habang papalapit at may bit-bit na kahoy. Pwede mo ba akong abutan ng martilyo sa mesa? Tumayo siya, kinuha ang martilyo at iniabot sa asawa. Hindi ka pa ba napapagod dyan? Kanina ka pa, bakasyon mo para makapagpahinga ka pero hindi ka naman mapakali. Umiling si Tres at ngumiti. Pagod, oo. Pero masarap tong pagod na to. Saka nahawa na ako sa kasipagan mo. Hindi ka rin naman mapakali kapag walang ginagawa. Natawa si Lara. Ako pa talagang sinisi mo. Huwag kang tatabi sa akin ah. Napahalakhak naman ang kanyang asawa. Hindi mo ako matitiis kapag nilamig ako sa labas. Masyado mo akong mahal. Hindi agad nakasagot si Lara. Tinitigan niya lang ito. Ang lalaking minsang naging dahilan ng kanyang pagkalito at ngayon, siya rin ang dahilan ng kanyang katahimikan. Natatawa na lang din si Lara. Lumipas ang ilang sandali, umupo si Lara sa tabi ni Tres. Pinanood na lang nila ang kanilang mga anak na naglalaro. Rose! Tawag ni Lara. Huwag masyadong malayo anak. Opo mama! Sigaw nito habang inaalalayan nito ang sariling kapatid na naglalaro sa dagat. Nakangiti si Tres. Tingnan mo sila. Yan ang dahilan kung bakit hindi ko pinagsisisihan ng kahit ano. Lahat ng pinagdaanan natin, umabot sa ganito. Hindi madali, pero siguro, ganito talagang pagmamahal, sabi ni Lara. Tama ka. Tumingin si Tres sa kanya ng seryoso. Alam mo Lara, minsan naisip ko kung hindi natin pinatawad ang isa't isa. Hanggang ngayon, miserable siguro ako. Sumandal na lang siya sa balikat ng kanyang asawa. Baka miserable rin siya. Kaya kung anuman ang mga naging desisyon niya,
Wala na siyang kahit na anong pinagsisisihan pa. Makalipas ang ilang minuto, sumigaw si Rose. "Mama! Papa, tingnan nyo!" Tumakbo ang mag-asawa papunta sa dalawa at nakita nilang gumuhit si Rose ng isang malaking puso sa buhangin. Sa loob nun, nakasulat ang mga pangalan nila. Niyakap ni Lara ang mga anak. "Ang ganda naman nito mga anak." Ngumiti si Rose. "Kasi po, kayong paborito naming kwento. Mahal namin kayo ni Mateo. Mama, kayo po ni Papa." Nagtawanan silang buong pamilya. Maya-maya'y tiningnan na lang nila ang sunset habang nakaupo sa buhangin. "Papa," sabi ni Mateo, "bakit ang ganda po ng sunset?" "Dahil," sagot ni Tres, "ang bawat pagtatapos anak ay simula rin ng panibagong araw. Kaya siguro ginawa ng Diyos na magandang sunset para kahit dumilim at matapos ang araw, mararamdaman pa rin natin na may magandang naghihintay para sa atin." Ngumiti si Lara at sa sandaling yon, alam niyang totoo ang lahat ng yon. Napangiti siya at niyakap ang kanyang pamilya. Wala ng mansyon, wala ng yaman, wala ng takot. Tanging kapayapaan, pag-ibig at pamilya na lang ang mayroon sa kanila. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig na dumaan sa unos ay mas matatag kaysa sa pag-ibig na hindi kailanman nasubok. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.